Magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Andito na naman po ang inyong Nanay Rely at ipagpapatuloy naman po natin itong ating journey dito po sa YouTube. Ang basahin po ang buong laman ng Biblia at loobin nga po ng Panginoon na mabasa po talaga natin ito mula po sa Genesis hanggang pahayag, mula sa Genesis hanggang last Revelation, pero Tagalog po ang ating gagamitin na Biblia at salamat sa gabay at patnubay ng ating Diyos. Kaya mga kaibigan, sa oras pong ito ay muli ko po kayong inaanyayahan na buksan po ang inyong mga Biblia kung kayo po ay may panahon o oras at sama-sama po nating basahin ang Genesis chapter 44. Ang title po nito, Ang Kupang Nawawala. Inutusan ni Jose ang kanyang katiwala. Punuin mo ng trigo ang kanilang mga sako at bago mo sarahay ilagay mo ang salaping ibinayad nila. Sa sako ng pinakabunso, ilagay mo pa ang aking inumang pilak. Tinupad naman ng katiwala ang iniutos sa kanya. Kinabukasan, maaga pa'y umalis na ang magkakapatid sakay ng kanilang mga asno. Hindi pa sila nakalalayo sa lungsod, inutusan ni Jose ang kanyang katiwala. Habulin mo ang mga taong iyon at sabihin mo sa kanila, bakit naman ganoon ang iginanti ninyo sa kabutihang ipinakita namin sa inyo, sukat na pag-interesan pa ninyo ang inumang pilak. Iyon ang ininuman ng aking Panginoon at siya rin niyang ginagamit sa panghuhula. Kakilakilabot iyang ginawa ninyo. Inabutan sila ng katiwala at gayon nga ang sinabi sa kanila. Sumagot naman sila, ano pong ibig ninyong sabihin? Bakit kayo nagsalita ng ganyan? Ni pag-iisip, hindi namin magagawa iyan. Nakita naman ninyo, nakarating na kami sa Kanaan. Gayon may ibinalik pa rin namin sa inyo ang salaping natuklasan namin sa loob ng aming sako. Bakit kami magnanakaw ng pilak o ginto sa tahanan ng inyong Panginoon? Ginoo, ang sino man sa aming kakitaan ng inumang sinasabi ninyo ay dapat mamatay at alipinin ninyo kaming lahat. Mabuti, tugon ng katiwala. Basta kung kanino makita ang kupa, siya ay gagawing alipin. Makalalaya na ang iba. Ibinaba nila ang kanilang mga sako at pinagbubuksan. Isa-isang hinalughog ng katiwala mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata at natagpuan ang kupa sa sako ni Benjamin. Ginahak nila ang kanilang damit sa tindi ng kalungkutan. Ikinargang muli sa asno ang kanilang sako at bumalik sa lungsod. Nasa bahay pa si Jose nang magbalik si Juda at ang kanyang mga kapatid. Pagdating doon, sila yumukod sa kanyang harapan. Sinabi ni Jose, ano itong ginawa ninyo? Hindi ba ninyo alam na marunong akong manghula? Wala kayong maitatago sa akin, wala na po kaming masasabi, tugon ni Juda. Wala po kaming maikatwiran sa mga pangyayari. Diyos na po ang nagbunyag ng aming pagkakasala, kaya hindi lamang ang kinakitaan ng kupa, kundi lahat kami alipin na ninyo ngayon. Sinabi ni Jose, hindi ko gagawin iyon. Ang kinakitaan lamang ng kupa ang gagawin kong alipin. Ang iba ay makauwi na sa inyong ama. Nagmakaawa si Juda, lumapit si Juda kay Jose at ang wika, nakikiusap po ako, Ginoo, kung inyong mamarapatin, huwag sana ninyong ikagalit. Ang palagay ko sa inyo'y para na kayong Faraon. Ginoo, tinanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Ang tugon namin ay may ama kaming matanda na at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan. Sinabi pa naming patay na ang kapatid nito at siya na lamang ang buhay na anak ng kanyang ina. Kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Iniutos ninyong dalhin namin siya rito upang inyong makita. Ipinaliwanag po naming mahirap ilayo sa aming ama ang bata sapagkat maaaring ikamatay niya ito. Ang wika naman ninyo'y hindi na ninyo kami tatanggapin dito kung hindi namin siya maihaharap sa inyo. Ang lahat ng ito'y sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami. Muli kami inutusan ng aming ama na pumarito upang bumili ng pagkain. Ipinaalala namin sa kanya na hindi ninyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po niya sa amin,
Alam naman ninyo na dalawa lamang ang anak ng kanilang ina, wala na ang isa, maaring niluray ng mabangis na hayop, at kung ang natitira ay isasama pa ninyo, maaring mamatay ako sa dalamhati. Ang buhay po ng aming ama ay karugtong ng buhay ng bata, kaya kung babalik kami na hindi ito kasama, pihong siya ay mamamatay. Matanda na po siya at maaring ako ang bagsakan ng sisi kung siya ay mamatay. Ang isa pa'y ginarantiya ko ang aking buhay para sa bata. Sinabi ko po na kung siya ay hindi ko maibabalik, ako ang buntunan niya ng sisi. Kaya kung papayag kayo, ako na ang alipinin ninyo sa halip ng aking bunsong kapatid. Pahintulutan na ninyong isama siya ng iba kong mga kapatid. Hindi po ako makauuwi kung hindi kasama si Benjamin. Hindi ko po mababata ang matinding dagok na darating sa aming ama kung iyon ang mangyayari. Chapter 45. Nagpakilala na si Jose. Hindi napigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya't ang balita ay mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, wika ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy sila ng pagsasalita. Ako si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalulungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang iyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. 2 taon pa lamang ang tagutom na nakararaan, 5 pa ang darating at walang aanihin sa mga bukirin. Pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Dinala niya ako rito upang marami ang maligtas, kaya hindi kayo, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng Faraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan at tagapamahala ng buong Ehipto. Sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita ninyo na ako ang pinamamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin ninyong pumarito agad sa lalong madaling panahon, doon siya titira sa lupain ng Gusin para mapalapit sa akin ang lahat niyang mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka, at lahat ng inyong ari-arian ay kanyang dalhin. Dooy na pangangalagaan ko kayo, 5 taon pa ang tagutom, at hindi ko gustong makita ang sinuman sa inyo na nagdarahop, hindi na maikakaila sa inyo ngayon. Maging kay Benjamin kung sino ang kausap ninyo, ibalita ninyo sa ating ama kung sino ako sa Ehipto, at sabihin ninyong lahat ang inyong nakita. Hihintayin ko siya sa lalong madaling panahon. Umiiyak niyang niyakap si Benjamin, at ito na may umiiyak ding yumakap kay Jose. Patuloy siyang umiiyak habang isa-isang hinahagka ng ibang kapatid. Nakarating sa palasyo ang balita na ang mga kapatid ni Jose ay dumating at ikinagalak ito ng Faraon at ng kanyang mga kagawad. Sinabi ng Faraon kay Jose, pakargahan mo ng pagkain ang mga hayop ng iyong mga kapatid at pabalikin mo sila sa Kanaan. Sabihin mong dalhin dito ang inyong ama at ang buong sambahayan nila. Ibibigay ko sa kanila ang pinakamatabang lupain upang malasap nila ang masaganang pamumuhay rito. Sabihin mo ring magdala na sila ng mga sasakyan para magamit ng kanilang mga asawa at mga anak paglipat sa Ehipto. Huwag na nilang hinayangang iwanan ang kanilang ari-arian doon, pagkat ang pinakamabuting lupain dito ang ibibigay ko sa kanila. Sinunod ng mga anak ni Israel ang utos na ito. Binigyan sila ni Jose ng mga sasakyan, gaya ng utos ng Faraon, at pinadalhan din ng pagkain sa kanilang paglalakbay. Ang bawat isa ay binigyan ng isang bisan, maliban kay Benjamin, 5 ang kanyang bisan, at pinadalhan pa ng 300 pirasong pilak. Pinadalhan niya ang kanyang ama ng pinakamabuting produkto ng Ehipto, karga ng 10 asno. 10 asno rin ang may kargang trigo, tinapay at iba't ibang pagkain upang mabaon ng kanilang ama sa paglalakbay. Inutusan ni Jose na lumakad na ang kanyang mga kapatid, ngunit bago umalis ay sinabi sa kanila, huwag na kayong magtatalo-talo sa daan. Umalis nga sila sa Ehipto at umuwi sa Kanaan. Pagdating doon, sinabi nila kay Jacob, ang
Ama, buhay pa po si Jose. Siya ngayon ang namamahala sa buong Ehipto. Natigilan si Jacob, halos hindi siya makapaniwala sa balitang ito. Ngunit nang maisalaysay sa kanya ang bili ni Jose at makita ang mga kariton ng sasakyan niya, sumigla ang kanyang kalooban. Salamat sa Diyos, wika ni Jacob, buhay pa pala ang aking anak. Pupuntahan ko siya bago ako mamatay. Chapter 46. Nagpunta sa Ehipto ang buong sambahayan ni Jacob. Lumakad na nga si Israel, dala ang kanyang ari-arian. Pagdating sa Beersheba, naghandog siya sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain, Jacob, Jacob, nakikinig po ako, tugon niya. Ako ang Diyos ng iyong ama, wika sa kanya. Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Doon ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik na muli rito. Nasa piling mo si Jose pag ikaw ay namatay. Mula sa Beersheba, naglakbay si Jacob. Siya at ang kanyang mga apo at mga manugang ay isinakay ng kanyang mga anak sa mga karitong ipinadala ng Faraon. Dinala rin nila sa Ehipto ang mga hayop at ari-arian nila sa Kanaan. Kasama nga niya ang kanyang mga anak, mga manugang at mga apo. Ito ang talaan ng angkan ni Israel na nagpunta sa Ehipto, si Jacob at ang kanyang mga anak at mga apo, si Ruben na kanyang panganay at ang mga anak nitong sina Enoch, Falyo, Hezron at Carmi, si Simeon at ang mga anak nitong sina Jemuel, Jamin, Uhad, Hakin, Suhar at si Saul na anak ng babaeng Kananiya, si Levi at ang mga anak nitong sina Gerson, Koat at Merari, si Juda at ang mga anak nitong sina Sela, Faris at Sara, si Ir at Unan ay namatay sa Kanaan. Ang mga anak ni Faris na sina Hezron at Hamul, si Isakar at ang mga anak nitong sina Tula, Puwa, Hub at Simron, si Zabulon at mga anak nitong sina Sirid, Ilon at Jalil. Ito ang mga anak at apo ni Jacob kay Leah na pawang ipinanganak sa Mesopotamia. Kabilang dito si Dina, ang anak na dalaga ni Jacob, 33 silang lahat. Kasama rin sa talaang ito si Gad at ang mga anak nito na sina Siphyon o Sipayon, Hagay, Suni, Isbon, Eri, Arudi at Arili. Si Aser at ang mga anak nito na sina Jemna, Iswa, Isoy, Beria at ang babaeng kapatid nilang si Sera at ang mga anak ni Beria na sina Heber at Melkiel. Ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Selpa, ang aliping ibinigay ni Laban kay Leah ay 16. Kabilang din sa talaang ito ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Raquel, sina Jose at Benjamin, sina Manasis at Ephraim. Mga anak ni Jose kay Asinat, anak ni Putiferan, ang saserdote sa Heliopolis. Ang dalawang ito'y sa Ehipto isinilang. Ang mga anak ni Benjamin na sina Bela, Bikis, Asbil, Gera, Naaman, Ihay, Ros, Mupim, Hupim at Ard. 14 ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Raquel. Kabilang pa rin dito si Dan at ang bugtong niyang anak na si Husim, si Neftali at ang mga anak nito na sina Jazel, Goni, Yeser at Silim. 7 ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Bilha, ang aliping ibinigay ni Laban kay Raquel. 6 ang mga anak at mga apo ni Jacob na nagpunta sa Ehipto. Hindi mabilang dito ang kanyang mga manugang. 2 ang naging anak ni Jose sa Ehipto, kaya ang bilang ng sambahayan ni Jacob na natipon doon ay 70. Si Jacob ang kanyang sambahayan sa Ehipto. Si Juda ang sinugo ni Israel kay Jose upang siya'y salubungin. Dali-daling ipinahanda ni Jose ang sasakyan niya at sinalubong ang kanyang ama sa gusin. Nang sila'y magkita, agad niyang niyakap ang kanyang ama at napaiyak siya sa tuwa. Sinabi naman ni Israel, ngayon handa na akong mamatay pagkat nakita na kitang buhay. Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid at sa buong sambahayan ni Jacob, ibabalita ako sa Faraon na dumating na kayo buhat sa Kanaan. Sasabihin kung kayo'y mga pastol, dala ninyo ang inyong mga kawan at lahat ninyong ari-arian. Kung ipatawag kayo ng Faraon at tanungin kung ano ang inyong gawain, sabihin ninyong kayo'y mag-aalaga ng mga baka buhat sa pagkabata, tulad ng inyong mga ninuno, sa gayon
mapananahan kayo sa lupain ito. Ganito ang sabi niya, sapagkat ang mga taga-Ehipto'y namumuhi sa mga pastol. Isinama ni Jose ang 5 sa kanyang mga kapatid at nagpunta sa Faraon. Sinabi niya, dumating na po ang aking ama't mga kapatid buhat sa Kanaan, dala ang kanilang mga kawan. At lahat ng ari-arian, naroon po sila ngayon sa Gusin, at iniharap niya sa Faraon ang kanyang mga kapatid. Tayo po ay nasa chapter 47 na po pala. Naroon po sila ngayon sa Gusin at iniharap niya sa Faraon ang kanyang mga kapatid. Tinanong sila ng Faraon, ano ang trabaho ninyo? Kami po yung mga pastol tulad ng aming mga ninuno. Tugon nila, napadako po kami rito sapagkat sa amin sa Kanaan ay wala na kaming mapagpastulan. Kung maari po doonan ninyo kami patirahin sa lupain ng Gusin. Sinabi ng Faraon kay Jose, narito na ang iyong ama at mga kapatid, yamang ikaw ang mamamahala sa buong Ehipto. Ibigay mo sa kanila ang pinakamainam na lupain. Doon mo sila patirahin sa Gusin. Kung may mapipili kang mahuhusay na pastol, sila ang pamahalain mo sa ating mga kawan. Isinama ni Jose ang kanyang ama sa palasyo at pagdating dooy, binasbasa ni Jacob ang Faraon. Ilang taon na kayo? Tanong ng Faraon kay Jacob. Sumagot siya, ako po ay 113 taon na. Maikli at mahirap ang aking naging buhay dito sa lupa, malayong malayo sa naging buhay ng ating mga ninuno. Pagkatapos magpaalam sa Faraon, umalis na si Jacob sa utos ng Faraon. Ibinigay ni Jose sa kanyang ama at mga kapatid ang pinakamabuting lupain ng Rameses sa bansang Ehipto. Ang buong sambayan ni Jacob hanggang sa kaliit-liitan ay ikinalinga ni Jose. Ang pamamahala ni Jose sa panahon ng tagutom. Nang maubos na ang pagkain sa buong Kanaan at Ehipto at ang mga tao'y hirap na sa gutom, kay Jose bumibili ng pagkain. Ang lahat ng tinitipon naman ni Jose ang pinagbilhan at dinadala sa kabangyaman ng Faraon. Dumating ang panahong wala nang maibayad ang mga tao, kaya't sinabi nila kay Jose, mamamatay kami ng gutom, bigyan mo kami ng pagkain. Kung wala na kayong salapi, wika ni Jose, hayop na lamang ang ipalit ninyo sa pagkain, ibibigay ko sa inyo. At gayon nga ang kanilang ginawa, ipinagpalit nila ang kanilang mga kabayo, tupa, kambing, baka at asno sa pagkain kinukuha nila. 1 taon silang binigyan ni Jose ng pagkain bilang kapalit ng mga hayop. Nang sumunod na taon, lumapit naman sa kanya ang mga tao. Sinabi nila, hindi namin maikakaila sa inyo inyong kamahalan na ngayon ubos na ang aming lahat. Ubos na ang lahat naming salapi at mga hayupan. Wala na pong nalalabi sa amin kundi ang aming katawan at bukirin. Kaya tulungan naman ninyo kami, huwag ninyo kaming pabayaang mamatay ng gutom at matiwangwang ang aming lupain. Bigyan ninyo kami ng makakain at binhing pananim nang kami huwag mamatay. Payag na po kaming maging alipin ng Faraon at masangla sa kanya ang aming lupain. Nangyari nga ito kaya't nakuha ni Jose para sa Faraon ang lahat ng lupain ng mga taga-Ehipto. Dahil sa tindi ng tagutom roon, ang lahat ng tao sa Ehipto ay naging alipin ng Faraon. Ang hindi lamang nabili ni Jose ay ang lupain ng mga saserdote, sapagkat ang mga ito ay may sapat na sustento ng Faraon. Sinabi ni Jose sa mga tao, ngayon nabili ko na kayo at ang inyong mga lupain para sa Faraon, bibigyan ko kayo ng binhing itatanim. Ibibigay ninyo sa Faraon ang 5 bahagi ng inyong aanihin. Inyo na ang malalabi para itanim uli at maging pagkain ng inyong sambahayan. Sumagot ang mga tao, napakabuti ninyo sa amin, iniligtas ninyo kami. Handa po kaming maglingkod sa Faraon. Mula noon, ginawang batas ni Jose sa lupain ng Ehipto na ang 5 bahagi ng ani ay para sa Faraon. Umiiral pa hanggang ngayon ang batas na ito maliban sa lupa ng mga saserdote pagkat ito'y hindi saklaw ng Faraon. Huling habili ni Jacob. Ang mga Israelita ay umaman sa Ehipto at dumami ang kanilang lahi. 5
17 taong tumira roon si Jacob at umabot siya ng 147 taon. Nang maramdaman niyang malapit na siyang mamatay, tinawag niya si Jose at sinabi, "Ilagay mo sa pagitan ng aking mga hita ang iyong kamay at ipangako mong magiging tapat ka sa akin at hindi mo ako ililibing sa Ehipto. Ipipisan mo ako sa libingan ng aking mga magulang. Masusunod po ang nais ninyo," tugon ni Jose. Sinabi ni Jacob, "Kung gayon, sumampa ka sa akin." Nanumpa nga si Jose at si Jacob ay yumuko sa may ulunan ng higaan. Chapter 48. Binasbasan ni Jacob sina Ephraim at Manases. Nabalitaan ni Jose na may sakit ang kanyang ama, kaya't isinama niya ang dalawang anak na lalaki, sina Manases at Ephraim, at dinalaw ang matanda. Nang sabihin kay Jacob na dumating si Jose, nagpilit siyang bumangon at naupo sa kanyang higaan. Sinabi niya kay Jose, "Nang ako'y nasa luz, napakita sa akin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at binasbasan ako. Sinabi niya na darami ang aking mga anak, anapat ang aking lahi ay magiging isang malaking bansa at ibibigay niya sa kanila ang lupaing iyon habang panahon. Ang dalawa mong anak na isinilang dito sa Ehipto bago ako dumating ay ibibilang sa aking mga anak, kaya tulad ni Ruben at Simeon, sina Ephraim at Manases ay magiging tagapagmana ko rin. Ngunit ang susunod mong mga anak ay mananatiling iyo at ibibilang na lamang sa lipi ng dalawa nilang kapatid. Ipinasya ko ito alang-alang kay Raquel na iyong ina. Nang pabalik ako buhat sa Mesopotamia, namatay siya sa Kanaan malapit sa Efrata, at dinamdam ko ng labis ang kanyang pagpanaw. Doon ko na siya inilibing. Ang Efrata ay ang Bethlehem." Pagkakita ni Israel sa mga anak ni Jose, tinanong ito, "Ito ba ang iyong mga anak?" "Opo, sila po ang pinagkalob sa akin ng Diyos dito sa Ehipto," tugon niya. Sinabi ni Israel, "Ilapit mo sila sa akin at babasbasan ko." Halos hindi na makakita noon si Israel dahil sa kanyang katandaan. Inilapit nga ni Jose ang mga bata at sila'y niyakap at hinagka ng matanda. Sinabi ni Israel kay Jose, "Wala na akong pag-asang makikita pa kita ngayon. Makita ko pati iyong mga anak." Inalis ni Jose ang mga bata sa kandungan ni Israel at yumuko siya sa harapan nito. Pagkatapos, inilapit niya sa matanda ang dalawang bata, si Ephraim sa gawing kaliwa at si Manases sa gawing kanan nito. Ngunit pinagkuros ni Jacob ang kanyang kamay at ipinatong ang kanan sa ulo ng nakababatang si Ephraim at ang kaliwa sa ulo ni Manases na sila'y binasbasan. Pagpalain nawa kayo at palaging subaybayan ng Diyos na itinalima ni Isaac at ni Abraham. Niyong Diyos na sa akin nangalagat pumatnubay simula sa pagkabata at magpahanggang ngayon paman, at pati na yung anghel na sa akin ay nagligtas. Pagpalain nawa kayo, tanggapin ang kanyang basbas, ang ngalan ko at ang ngalan ni Abraham at ni Isaac. Maiingatan nawa ninyo at taglayin oras-oras. Nawa kayo ay lumago, dumami at lumaganap. Nang makita ni Jose ang ginawa ng kanyang ama, hinawakan niya ang kanang kamay nito upang ilipat sa ulo ni Manases. Wika niya, "Ito po ang matanda, ama, sa kanya ninyo ipatong ang inyong kanang kamay." Ngunit sinabi ni Jacob, "Alam ko yan, anak, alam ko. Alam kong magiging dakila si Manases, pati ang kanyang mga anak. Ngunit lalong magiging dakila ang nakababata niyang kapatid. Ang kanyang lahi ay magiging dakilang mga bansa." Sinabi pa niya ito, "Yaong mga Israelita sa Diyos ang hihilingin, yamang kayo'y pinagpala, sila may pagpalain din. Sa kanilang kahilingan, ganito ang sasabihin, kayo nawa ay matulad kay Ephraim at Manases." Iyan ang nangyari kung paano nauna si Ephraim kay Manases. Pagkatapos nito, sinabi ni Israel, "Jose, ako'y mamamatay na, ngunit huwag kang mababahala. Sa iyo ang Diyos at kayo ibabalik niya sa lupain ng inyong mga ninuno. Ikaw ang tanging magmamana ng Sikem na natamo ko sa pakikipagbaka laban sa mga Amoreo." Chapter 49. Ang hula ni Jacob sa kanyang mga anak. Ipinatawag ni Jacob ang kanyang mga anak at sinabi, "Lumapit kayo sa akin at sasabihin ko sa inyo ang inyong hinaharap. Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin.
Si Ruben ang aking panganay na anak, sa lahat kong supling ang pinakamalakas, mapusok ang loob. Baha ang katulad, ang bawat madaanan ay nananambulat. Sa kabila nito'y hindi ka sisikat, hindi mangunguna, hindi matatanyag, pagkat ang ama mo ay iyong hinamak. Dangal ng asawa ay iyong winasak. Kayong magkapatid na Simeon at Levi, ang sandata ninyo'y pinandudo, hagi sa usapan ninyo'y di ako sasali sa inyong gawain, hindi babahagi. Kapag nagagalit agad, pumapatay, lumpo pati hayop kung makatuwaan. Kayo'y susumpain sa bangis at galit sa ugali ninyo na mapagmalabis. Kayo'y mangangalat sa buong lupain, sa buong Israel ay pangangalatin. Ikaw naman, Juda, ay papupurihan iyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa liig ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang, mabangis na leon ang iyong larawan, muling magkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Juda ay liyong nahihimlay, walang mga ngahas lumapit sinuman. Hawak niya'y sitrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan, ito'y tataglayin hanggang sa dumatal. Ang tunay na haring dito'y magtatangan, yaong batang asnoy doon natatali sa puno ng ubas na tanging pinipili sa alak ng ubas na lubhang matapang. Mga damit niya'y doon nilalabhan. Matay na mumula dahilan sa alak, ngipi pumuputi sa munting gatas. Sa baybaying dagat doon ka sa bulon, ang sasakyang dagat sa iyo kakanlong. Ang iyong lupa'i aabot sa Sidon, malakas na asno, gayon ka Isakar, ngunit sa kulungan ka maglulumagap ng kanyang makita yaong pahingahat ang lupain. Dooy tunay na mainam, tiniis na niyang makuha sa pasan na paalipin na kahit mahirapan. Si Dan ay magiging isang pangunahin, katulad ng ibang puno ng Israel, ahas na mabagsik sa tabi ng daan na handang tuklawin kabayong daratal upang maihulog yaong taong sakay. Sa pagliligtas mo, O Diyos, maghihintay, haharangin ni God ang mga tulisan, lalabanan niya at magtatakbuhan. Ang bukid ni Asir ay pag-aanihan ng mga pagkain ng taong marangal. Si Neftali naman ay tulad ng usa, malayat ang dalang balita ay maganda. Si Jose ay asno, ang nakakaparis na ilap na asno sa tabi ng batis, kabayong mailap sa may bundok libis. Mga mangangaso ang magpapahirap, hinahabol siya ng palasot sibat. Subalit nawasak ang kanilang busog, matipunong bisig ay nanghinang lubos. Ang dahilan nito ay ang Diyos ni Jacob, pastol ng Israel, matibay na muog, Diyos ng iyong amay, siyang sasaklulo. Ang dakilang Diyos magbabasbas sa iyo, magbuhat sa langit, bubuhos ang ulan, malalim na tubig sa lupa'y bubukal, dibdib na malusog, pati bahay batay pagpapalain, dit kanyang babasbasan. Darami ang ani, bulaklak, gayon din, maalamat na bundok ay pagpapalain, pati mga burol magkakamit aliw. Pagpapalang ito nawa ay makamit ni Hosing nawalay sa mga kapatid. Tulad ni Benjami, lubong pumapatay, sumisita ito ng inaalmusal. Kung gabi ang huli pinaghahatian, ito ang 12 anak ni Israel at gayon sila pinagpala ng kanilang ama. Iyon na ayon sa magiging hinaharap nila. Namatay at inilibing si Jacob. Pagkatapos sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, ngayoy papanaw na ako upang mapisan sa mga kasamang mapayapa na. Doon ninyo ako ililibing sa pinaglibingan sa aking mga magulang sa Iungib, sa tapat ng bukid ni Efrong Hitiyo. Ang libingang iyo'y nasa silangan ng Mamre, sa may Kanaan. Binili iyon ni Abraham at doon siya inilibing, pati ang kanyang asawang si Sarah. Doon din inilibing ang mag-asawang Isaac at Rebeka, at doon ko rin inilibing si Leah. Ang bukid at Yungib na iyo'y binili ng mga Hitiyo. Matapos masabi ang lahat ng ito, siya ay nalagutan ng hininga. Last chapter po, chapter 15. Niyakap ni Jose ang kanyang ama at umiiyak na hinahagkan. Pagkatapos inutusan niya ang kanyang ama, ang kanyang mga manggagamot na imbalsamuhin ang bangkay ayon sa kaugalian ng mga Ehipsyo. 40 araw ang ginugol nila sa paggawa nito, 70 araw na nagluksa
ang bansang Ehipto. Pagkatapos ng pagluluksa, sinabi ni Jose sa mga kagawad ng Faraon, sinabi nga ninyo sa Faraon na pakisabi nga ninyo sa Faraon na hiniling ng aking ama bago namatay na doon ko siya ilibing sa libingan ng kanyang inihanda sa Kanaan, at aking naipangakong susundin ko ang kanyang bilin. Kaya humihingi ako ng pahintulot na dalhin ko roon ang kanyang bangkay at babalik agad ako pagkatapos. Sumagot ang Faraon, lumakad ka na at ilibing mo siya ayon sa iyong pangako sa kanya. Sumama kay Jose para makipaglibing ang anak ng kagawad ng Faraon, ang mga may matataas na katungkulan sa palasyo at ang mga kilalang mamamayan sa buong Ehipto. Kasama rin ni Jose ang kanyang mga kapatid at ang buong sambahayan ng kanyang ama. Ang naiwan lamang sa gusin ay ang maliliit na bata, mga kawan ng tupa, kambing at baka. May mga nangangabayo, may mga sakay sa karwahe, anupat napakarami nila. Pagsapit nila sa giikan sa Atad, sa silangan ng ilog Jordan, huminto muna sila, nagdao sila roon ng luksang parangal sa yumao, at 7 araw na nagdalamhati roon si Jose. Nasaksihan ng mga taga-Kanaan ang ginawang pagpaparangal na ito, kaya't sinasabi nila, ganito palang magluksa ang mga taga-Ehipto. Dahil dito tinawag na Abimihesraim ang dakong iyon. Sinunod nga ng mga anak ni Jacob ang hiling ng kanilang ama. Dinala nila sa Kanaan ang bangkay at doon inilibing sa yungib na nasa parang na binili ni Efron. Matapos ilibing ang ama, si Jose nagbalik sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid at lahat ng kasama sa paglibing. Binigyan ni Jose ng kapanatagan ang mga kapatid mula nang mamatay ang kanilang ama. Nag-alala na ang mga kapatid ni Jose. Sabi nila, paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihin tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya. Nagpasugo sila kay Jose at pinasasabi ang ganito, bago namatay ang ating ama, ipinagbili niya na sabihin ito sa iyo. Nakiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, namamanhik kami sa iyo na patawarin mo na kami alang-alang sa Diyos ng ating ama. Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit na lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. Kami mga alipin mo, wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot. Hindi ko kayo paghihigantihan. Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan, at dahil dooy naligtas ang marami. Kaya huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak. Pagkarinig nito, napanatag ang kanilang kalooban. Ang pagkamatay ni Jose, nanatili nga si Jose sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid. Umabot siya ng 110 taon bago namatay. Inabot pa siya ng mga apo ni Ephraim, gayon din ng mga apo niya kay Makir na anak ni Manasis. Ang mga ito'y kinalong pa niya ng isilang. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, malapit na akong mamatay, ngunit huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupaing ipinangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob. Pagkatapos, ipinagbili niya sa mga anak ni Israel ang gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, isumpa ninyo sa akin na pag kayo'y nilingap na ng Diyos at inialis na sa lupaing ito, dadalhin ninyo ang aking mga buto. Namatay nga si Jose sa gulang na 110 taon. Siya'y inimbalsamo sa Ehipto at inilagay sa isang kabaong. Ayan mga kaibigan, sa awa at habag ng Diyos, sa tulong ng Diyos, natapos na po natin ang aklat ng Genesis. At purihin po ang Panginoon sa ating nabasa sa hapong ito. Nawa po mga kaibigan ay maunawaan po talaga natin ang ating binabasa. At nawa ay may makita tayo dito na maganda at may makita din tayo dito mga warning o kung ano pa man, upang sa ganon ay maiwasan din po natin gawin yung mga bagay na ginawa po ng mga tao sa Old Testament. Ano po? Kaya mga kaibigan, muli maraming salamat po sa inyong lahat. Purihin po ang ating Diyos sa buhay nating lahat at salamat po sa kanyang binigay na
pagkakataon sa buhay ko na maipagpatuloy muli ang pagbabasa ng salita ng Diyos dito po sa YouTube. Kaya mga kaibigan, dito po muna natin natatapusin ang pagbabasa natin ngayong araw. Ngayon po ay pang-10 araw na ang ating pagbabasa at bukas po nasa Exodo na po tayo, nasa aklat na po tayo ng Exodo. Kaya mga kaibigan, pansamantala ako po ay magpapaalam na sa inyo at wala pong dalangin ang aking puso kundi ang pagpalain po tayong lahat at ingatan ng ating Panginoon kasama ng ating mga mahal sa buhay sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen.